nakakatulong pa bang human activities na ginagawa natin for modernization? Para sa akin po, hindi na po siya nakakatulong since most of our natural or environmental na sinisira nila, kagaya ng parks, trees, and other greenery, sinisira nila yon para maging modern ang ating bansa. Pero sa opinion ko, hindi na siya nagiging modern, kumbaga nakakasira na siya ng kalikasan natin at nakakakosto ng pollution at nakakasira na din siya ng environment ng bansa natin. Ano ba? Madaming animals ang napapahamak sa human activities such as polluting the water, deforestation, turning forests sa mga buildings. Sa akin syempre, of course, malaki ang epekto yan. Hindi lang kasi animals, kasi parte na rin tayo niyan. Unang-una kasi, syempre, is kapag pollute tayo ng mga water natin, is na hindi na siya nagagamit. Like yung sa Pasig, yung dun sa river, imbis na Pasig River, imbis na nagagamit siya. Dati kasi, kung natin history niya, is nagagamit siya. While now na is hindi na siya naanuhan. And dati may mga nakaan talagang fisher. So nagiging kondisyon din siya kung saan yung that time may market doon, kung saan doon sila ng hanap buhay nila. And for now naman kasi, syempre sa deforestation is makikita na natin yan sa urbanization, pag-urbanize ng mga area katulad ng Morong, kung makakaano kayo sa Rizal, is something na syempre ina-appreciate natin yung mga na yun. Nagiging siya, parang na siya ng mga tourists. Ang nangyayari ngayon, syempre, dinedevelop na natin sila kung saan hindi na natin na-appreciate yung mga ganito. Nagiging na siya for the industrial. Ang life on land ay lagi naman talagang mayroong mga challenges na hindi makokontrol. Kahit ganun, madalas sa mga issue ay epekto lang talaga ng human activities na iginawa as a means of survival and a comfortable life. Pero para ba talaga sa survival ang ginawa natin? Kung nagdudulot na ito ng mga problema katulad ng scarcity of geological resource, extreme weather, plankton at iba pa. Even with these issues, ang laki ng impact nito sa life on land. Ngayon, palalimin natin ang ating kalaman gamit ang salitang land. One of the main factors that affects and is affected when it comes to life on land is livelihood. Totoo namang nakakaranas lamang tayo ng mga issue dahil sa mga activities na ginagawa natin. Us humans are not just witnesses but also contributors to the crisis we experience. We never realize that because of our livelihood, we tend to participate in activities na lumilikha ng alarming amounts of wastes. Dahil dito, it creates a ripple effect and blooms into issues that affects us. On the other hand, animals are only innocent victims that have no choice but to live with the consequences we have burdened them with. These innocent creatures are forced to migrate, be killed, and sometimes held captive as entertainment. Their homes are disappearing at an alarming rate. Not only that, but as temperature rise, their ecosystems are disrupted and thrown out of balance. Ang mga tirahan na yelo ay natutunaw habang ang mga forests ay naapektuhan ng wildfires and the extreme na weather. Nature. From deforestation to illegal mining of minerals, these are activities that affect the environment. We choose to take advantage of it, not thinking if we'll still be able to cope. From doing so, our geological resources slowly deplete. Ang hiling natin kumuha para sa mga proyekto katulad ng ginawa sa MOA Seaside. Instead of cultivating the land we already have, we instead destroy it and create a new one. Dahil sa projects na ito, nakakalimutan natin na in order for us to make use of these plants, we also need to have a healthy environment na matitirhan natin. Kadalasan sa mga disaster na nangyayari ay hindi natin napipigilan. However, hindi porket ganon ang case ay ibig sabihin wala na tayong role sa mga times na it does happen. Disasters like wildfires, droughts, and etc. are becoming more frequent and intense due to climate change and alteration of ecosystems. Ngayon, ano-ano nga ba ang mga paraan na maaari nating gawin so that we can help resolve or lessen the issues we are facing when it comes to livelihood, animals, nature, and disasters? NU Nazareth School Core Values. Compassion. Dahil sa napapanahong issue tungkol sa kalikasan, matuto tayong magmalasakit hindi lamang sa bagay na mayroon tayo, kundi magmalasakit din tayo sa mga taong sobrang naapektuhan ng modernization o urbanization na nangyayari sa ating bansa. Happiness. Matutunan sana natin ang pagiging kontento sa mga bagay na mayroon tayo. Hindi sa lahat ng oras nandiyan yan para sa atin. Darating ang araw na pati oksihina ay limited na sa mundo dahil sa mga man-made na nakakasira sa ating kalikasan. Respect for the environment. Igalang ang ating mundong ginagalawan, simpleng pagtatapon ng basura sa tama o huwag magsira ng coral reef at pag-iiwas sa pagkuha sa kapaligiran. Madaling gumalaw lalo na sa mga bagay na walang kasalanan kung kanino man, kahit simulan na ang pagbabago hanggat may oras pa.
Integrity. Sa mga panahon ngayon, unti-unti nang nawawala ang integridad ng Pilipinas dahil hindi natin binibigyan pansin ng ating kapaligiran. Ngayon, bigyan natin ng pantay na pagpapahalaga at pangangalaga para maitaas natin ang ating integridad. Self-discipline. Nagsisimula sa kawalan ng disiplina sa sarili, kaya nasisira ang ating kapaligiran. Tayo ang sumisira. Tayo rin ang mag-aayos at makakapagbalik ng ganda nito. Trailblazer. Maglaan tayo ng budget na makakatulong maghanap ng mga makabagong paraan para maresolbahan ang problema. O kaya naman ay bilang mamayanan maghanap tayo ng mga alternatibong umaambag sa mga